Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jan Agner at welcome po sa aking day 123 daily devotion ni Pastor Raslo Campo. At para po ngayong araw ay ang pagpapatuloy ng series about the leading by example in the family. At ang topic po natin ngayong araw, November 28, 2024 ay active listening. At ang scripture po natin ngayong araw ay James 1 verse 19. My dear brothers and sisters, take note of this: everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Sa Tagalog naman po, unawain ninyo ito, minamahal kong mga kapatid, ang bawat tao ay dapat na maging mabilis sa pakikinig, marahan sa pagsasalita, mabagal sa pagkagalit. And teaching number 1, active listening enhances leadership influence. Sabi po dito na kapag po tayo ay magaling or lagi po tayo nakikinig, is ma-enhance po nito yung pagiging leadership natin. Like, pag yung mga tao po sa paligid natin, kunwari po tayo po yung leader, and yung mga tao po sa paligid natin, kapag hindi po natin alam kung ano po yung mga nasa loobin nila, yung mga advice nila, hindi po natin malalaman kung paano natin sila may influence or paano natin ma-enhance yung leadership na binibigay natin kapag hindi po natin alam yung mga saloobin ng mga nakikinig sa atin. And teaching number 2, parents should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Sabi po dito na dapat po yung mga magulang is dapat po may nakikinig din po sila sa mga anak nila, kasi nga po iba talaga yung generation ngayon, and kailangan po talaga na nakikinig tayo sa mga anak natin, and dapat po na hindi rin po tayo mabilis magalit, and dapat din po na mahinhin lang po tayo magsalita or hindi po yung pasigaw. Like, kasi nga po pag pasigaw na, ibig sabihin po yung mga ano po natin, parang hindi na po tayo makikinig, ganyan kapag galit na po na tayo. Kaya po mas maganda na dapat po ay naglilisen pa rin po tayo, and pinapakinggan po natin kung bakit ganito, kung bakit ganyan yung mga nangyari, at wag po tayong magagalit agad. And teaching number 3, children must listen to advice and accept discipline. Sabi naman po dito na tayo daw pong mga anak ay dapat po ay nakikinig po tayo doon sa mga advice o mga sinasabi ng magulang natin, and dapat po ina-accept natin yung mga discipline na binibigay nila sa atin or pinaparating nila sa atin. At dapat po gawin natin ito. And ayun po, makinig po tayo sa ating mga magulang. And application number 1, seek to understand before you reprimand. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na dapat po na bago po tayo mag-judge or bago po natin sabihin mali yung ibang tao, dapat po makinig po muna tayo or understand po muna natin yung saloobin nila bago po natin sila i-judge. And application number 2, manage and control your anger. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na i-manage lang po natin yung or i-control po natin yung galit natin, at dapat po na nasa tamang galit po ito, at hindi po yung parang iba ng galit, like yung pangit na po na galit. Dapat po minamanage po natin yun, and control pa rin po natin yung pagkagalit natin para hindi po ito mapasama. And application number 3, listen to grow in wisdom. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na dapat po tayo ay nakikinig po talaga tayo or nakikinig po tayo sa iba, hindi lang po yung sariling option natin, but nakikinig po dapat tayo sa iba para po tayo ay mag-grow sa iba, sa mga sinasabi nilang karunungan, and mag-grow tayo in wisdom. And up discussion, how does active listening help us improve our leadership influence? Sabi po dito at para sa devotion na
ay sabi din po sa devotion para po sa akin na kapag po tayo ay nakikinig or nakikinig tayo sa iba and nakikinig din tayo sa ating mga saloobin, ay nag-help po talaga ito para ma-improve natin yung leadership natin. Kasi nga po, yung leader, hindi lang po yung sarili niya dapat yung pinapakinggan niya. Dapat yung mga nasa paligid niya din. Para po ma-improve po ito at ma-influence po yung mga nakikinig sa atin or tatak po talaga yun or na-experience po talaga nila yung mga bagay na yung mga bagay na sinasabi po natin or ina-advise natin sa kanila. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.